Talakayin natin itong verbo o ang salita o logos. Mababasa po natin to sa Juan 1:1. Tumutukoy nga po ang salita kay Jesus at siya po ang sinasabing ang verbo o ang salita. Gamitin po natin ang King James Version. Ito po ang sabi sa Juan 1:1 King James Version. Sa pasimula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Marami pong gumagawa ng konklusyon na nagpapatunay daw ang teksto na ito na ang salita na tumutukoy naman kay Jesus ay siya din mismo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat dahil sinasabing ang salita ay Diyos. At dahil malaking titik ang pagpapasimula ng salitang Diyos, kaya si Jesus na nga daw ang sabi nila ang siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tama naman po na tumutukoy nga kay Jesus ang berbo o ang salita dahil binabanggit na ang pasimula daw ay ang salita o ang berbo. Sa Biblia, hindi po maaaring itanggi na si Jesus nga ay may pasimula. Binabanggit po kasi ng Kawikaan 8:22 tungkol kay Jesus. Basahin po natin Kawikaan 8:22. Ito po ang sabi, si Jehovah ang gumawa sa akin bilang pasimula ng paglikha niya. Ang pinakauna sa lahat ng nagawa niya noong sinaunang panahon. Yun po ang sabi, Kawikaan 8:22. Kaya malinaw ayon sa teksto, nilikha po si Jesus ni Jehovah at yun po ang pasimula ni Jesus. Si Jehovah ang lumikha o gumawa kay Jesus. Kaya pagkatapos niyang likhain ni Jehovah, nakasama na po ni Jehovah si Jesus. Kaya po sinasabing ang salita ay kasama ng Diyos. Yun po ang ibig sabihin nun. Kailan daw po ang sinasabing nagkasama sila? Ang sabi, sa pasimula. Kaya sa Biblia, si Jehovah lang po ang sinasabing walang pasimula. Mababasa po natin yan sa Awit 90, mga talatang 1 at 2. Wala pong pasimula si Jehovah, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Basahin po natin. Ang sabi, O Jehovah, ikaw ang naging tahanan namin sa lahat ng henerasyon. Bago na isilang ang mga bundok o bago mo ginawa ang lupa at ang mabungang lupain mula sa panahong walang pasimula hanggang sa panahong walang wakas, ikaw ang Diyos. Kaya malinaw ang berbo na tinutukoy sa Juan 1:1 na tumutukoy nga kay Jesus ay may sinasabing may pasimula. Dahil nilikha nga siya ng Diyos at ang Diyos ang nag-iisang walang pasimula. At matapos lalangin ng Diyos ang berbo, naging kasama po siya ng Diyos. At kung aabante po tayo sa pagbasa sa Juan 1:3, ito po ang sinasabi, Juan 1:3, ginamit siya ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay at walang bagay na ginawa ang Diyos nang hindi siya katulong. Kaya matapos siya lalangin ng Diyos sa pasimula, katulong na ni Jehovah si Jesus sa paggawa ng lahat ng iba pang bagay. Wala daw bagay na ginawa ang Diyos na hindi katulong si Jesus. Kaya may pasimula si Jesus at pagkatapos niya lalangin, naging katulong po siya ng kanyang Ama sa paglalang sa iba pang bagay. Sinasabi din ng Colosas 1:15, ang sabi, siya ang larawan ng di nakikitang Diyos, ang panganay sa lahat ng nilalang. Kaya kung panganay po sa lahat ng nilalang si Jesus, ibig sabihin, nilalang o ginawa nga siya ng Diyos sa pasimula. Katulad din ng sinasabi ng Kawikaan 8:22 at katulad din ng sinasabi ng Juan 1:3. Kaya may pasimula po si Jesus dahil nilalang po siya ng Diyos. Kaya logically, may pasimula talaga ang salita o ang berbo matapos siyang lalangin ng Diyos bilang panganay nga sa lahat ng kanyang mga nilalang. Nilalang. Kaya creature po si Jesus at hindi po siya creator. Ibig po sabihin ng creature, nilalang. Kaya panganay po siya sa lahat ng nilalang ng Diyos. Sinasabi din Apokalipsis 3:14 na si Jesus, ang Amen ay ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya malinaw talaga si Jesus ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Kung kaya si Jesus ang panganay sa lahat ng nilalang ng Diyos. Pero balikan po natin ang sinasabi ng Juan 1:1 na ang sabi, ang salita ay Diyos. Ayon sa King James Version, malaking titik na D ang salitang Diyos. Bagaman marami pong ibang mga salin maliban sa King James Version na kababasahan sa teksto na ito ng Juan 1:1 na maliit na titik lang ang pagkakasulat.
At usually, pagka malaking titik ang pagpapasimula ng titulong Diyos, ito nga ay tumutukoy po sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na si Jehovah. At totoo po yun. Kaya ang tanong, ibig bang sabihin si Jehovah ay siya din si Jesus? At na si Jesus ay siya ding Diyos na makapangyarihan sa lahat? Tulad po ng nabanggit na, marami ding ibang salin ng Biblia ang kababasahan lamang ng salitang Diyos na nagsisimula sa maliit na titik. At sa mga mas pinakalumang mga manuskrito ng Kristiyanong Gregong kasulatan, maliit na titik lang po talaga ang mababasa sa salitang Diyos na tumutukoy sa verbo, sa salita o kay Jesus. Pero ipagpalagay po natin na tama ang King James Version na malaking titik talaga ang pasimula ng titulong Diyos na tumutukoy nga sa verbo o kay Jesus. May problema po ba doon? Ang sagot, wala din naman po. Dahil kahit naman si Propeta Isaias ay may binanggit din tungkol kay Jesus bilang makapangyarihan Diyos. Isaias 9:6. Malaking titik din po ang pasimula ng salitang Diyos na tumutukoy kay Jesus. At totoong ginawa naman talaga makapangyarihan Diyos ni Jehovah ang kanyang anak na si Jesus. Dahil sa pagiging masunurin ni Jesus sa kanya nang isugo niya ito sa isang espesyal na misyon dito sa lupa. Kaya reward po ni Jehovah kay Jesus ang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos. At inamin po yan mismo ni Jesus. Sinabi niya sa Mateo 28:18, ibinigay na sa akin ang lahat ng otoridad sa langit at sa lupa. Pero wag pong kalimutan, ibinigay lang pala kay Jesus ang otoridad. At syempre, ang isa na nagbigay ay ang sagana sa otoridad, ang kanyang pinakamakapangyarihang Diyos at Ama na si Jehovah. Kaya po naging Diyos si Jesus ayon sa Juan 1:1. Pero si Jesus na rin po ang nagsabi ayon sa Juan 17:3 na ang kanyang Ama na si Jehovah ay ang nag-iisang tunay na Diyos. Kaya yun po ang sabi ni Jesus mismo. Taliwas po yan sa sinasabi ng iba na tatlo daw ang Diyos, o kaya si Jesus na rin si Jehovah, o kaya Jesus na ang makapangyarihan Diyos at wala na si Jehovah, pang Old Testament lang si Jehovah. Pero ang tanong, kung nag-iisa lang pala ang tunay na Diyos para kay Jesus at ayon kay Jesus, anong diwa pala si Jesus naging isang Diyos o makapangyarihang Diyos? Well, andyan na rin po sa konteksto ng Juan 1:1 ang sagot. At mismong si Jesus pa rin po ang sumagot sa kung paanong diwa siya naging isang Diyos. Basahin po natin Juan 1:18. Ito po ang sabi ni Jesus. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ang kaisa-isang anak na tulad Diyos at nasa tabi ng Ama ang nakapagpaliwanag kung sino ang Ama. Iyon po ang sabi ni Jesus. Kaya sino daw po ang tanging nakakita sa Ama ayon kay Jesus? Ang sabi ni Jesus, ang kaisa-isang anak na tulad Diyos lamang. At sino po ang kaisa-isang anak na tulad Diyos? Siyempre, walang iba, si Jesus po. Kaya ang salita o ang verbo at ang kanyang pagka-Diyos ayon kay Jesus mismo ay tulad Diyos o anyong Diyos lamang po. At nasa tabi daw siya noon sa kanyang Ama, kaya siya lamang ang nakakapagpaliwanag kung sino talaga ang Ama. Kaya yamang si Jesus na ang nagsasabing ang kanyang Ama ay nag-iisang tunay na Diyos at si Jesus na rin ang nagsasabing siya bilang kaisa-isang anak ng Diyos ay tulad Diyos lang pala o may anyong Diyos lang pala ang kanyang katayuan. Kaya malinaw, si Jesus po ang dapat nating paniwalaan. At hindi po ang mga tao lang na nagsusulong ng huwad na paniniwala ng doktrina ng Trinidad o Tatlohang Diyos. Ang mga tao lang na nagsusulong ng doktrina na si Jesus ay siya rin si Jehovah at mayroon namang iba na nagsasabing walang Jehovah kundi si Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Ang totoo na ipaliwanag na po ni Jesus lahat. Kahit sa mga teksto lang na ginamit natin. At si Jesus po ang dapat nating paniwalaan. Hindi po kung sino-sinong magagaling na graduate ng theology, graduate ng pastoral at ng divinity. Hindi po matutumbasan na pagiging graduate ng divinity ang banal na kasulatan, especially si Jesus. Si Jesus po ang nagsasabing siya ang daan, ang katotohanan at buhay. Kaya si Jesus po ang katotohanan. Ay kahit naman mga lingkod ni Jesus noon, hindi naman graduate ng divinity, hindi naman graduate ng mga pastoral at iba pang theology. Nagsasalita po silang lahat base sa mga itinuturo ni Jesus.
Ano po ang tinuturo ni Jesus? Ayun, nabasa na po natin ang lahat ng mga teksto halos. At hindi rin po misteryo ang bagay na ito, gaya ng sinasabi ng mga naniniwala sa Trinidad, pag nasusukol na, sasabihin, misteryo kasi yan, kaya hindi mo kayang isipin at ipaliwanag. Pero napakasimple at payak po ng turo ni Jesus ayon sa kanya, na mababasa sa Mateo 4:10, si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Balikan po natin ang Juan 1:1. Ang sabi, ang salita ay kasama ng Diyos. Pansinin po na sinabi ni Jesus na may kasama ang salita o walang iba kundi ang Diyos mismo. Ano po ang punto? Maliwanag na may dalawang persona po ang sinasabing magkasama. Hindi po naman kasi pwedeng sabihing may kasama ang iisang persona lang naman na nag-iisa lang din naman. Na parang sinasabi mo na kasama mo ang sarili mo lang. Kaya maliwanag na ang berbo o ang salita o si Jesus ay may kasama sa pasimula at kasama niya ang ibang persona, walang iba kundi si Jehovah. Di ba nga yung binasa natin na teksto, na konteksto lang din naman ng Juan 1:1 ay nagsasabing ang kaisa-isang tulad Diyos na anak ay nasa tabi ng Diyos sa langit. Juan 1:18. Si Jesus po mismo ang nagsabi niyan. Matatawag bang may katabi ang nag-iisang persona lang naman? Hindi po. Kaya po sinabi ni Jesus na katabi siya ng Ama ay dahil katabi niya po si Jehovah sa kanyang kaliwa. Kaya sinasabing si Jesus ay umupo sa kanan ng Diyos. Maliwanag, iba po ang anak, si Jesus, at iba naman ang Ama, si Jehovah. Malibang sinabi ni Jesus sa Juan 1:18 na siya ay nasa tulad Diyos lang na kalagayan, binabanggit din naman ng Filipos 2:5 at 6 ang kaparehong kataga na sinabi ni Jesus na siya ay tulad Diyos o nasa anyong Diyos lamang nakatayuan. At sinasabi ng teksto na si Jesus ay hindi kapantay ng Diyos. Mabuti pa, basahin po natin Filipos 2:5 at 6. Ito po ang sabi, patuloy ninyong tularan ang pag-iisip ni Kristo Jesus dahil kahit umiral siya sa anyong Diyos, ulitin ko po, sa anyong Diyos, hindi man lang niya inisip na maging kapantay ng Diyos. Ulitin ko po, hindi niya inisip na maging kapantay ng Diyos. Kaya maliwanag, sinabi ng teksto na anyong Diyos o tulad Diyos lang ang pag-iral ni Jesus o ang katayuan ni Jesus sa tabi ng kanyang Ama. At hindi po siya kapantay ng Diyos. Kaya lamang talaga si Jehovah sa pagka-Diyos kung ihahambing kay Jesus. At kung babalikan natin na sinasabi ni Jesus sa Juan 1:18, sinabi niyang hindi din daw nakita ng tao ang Diyos o si Jehovah kahit kailanman. Kaya kahit kailanman daw ang sabi ni Jesus. Kung si Jesus nga ang Diyos, mababaliwala po ang sinasabi niya na hindi nakita ng tao kahit kailanman ang Diyos. Di ba nga napakaraming tao ang nakakita kay Jesus? Pinakain niya ang libo-libo, pinagaling, pinangaralan niya ang libo-libong tao. Kaya siguradong si Jehovah ay hindi si Jesus. Yamang nakita si Jesus ng libo-libong tao, pero si Jehovah hindi po maaaring makita kailanman dahil mamamatay po ang taong makakakita sa kanyang mukha. Malaki po ang magiging problema mo kung ipagpipilitan mo ang doktrina ng Trinidad. Magiging magulo lang para sa iyo ang lahat. Para mong sinusubukang masolve ang isang mathematical problem or equation sa calculus na wala naman talagang solusyon. Wala naman talagang espesipikong sagot. Kung kasama ng salita ang Diyos, si Jesus lang din ang kasama ni Jesus? Kung si Jesus ang anak, si Jesus lang din ba ang ama? Si Jesus tsaka si Jesus Junior, may Junior po pala, no? O kaya magkakambal na Jesus. Ang simple at payak na katotohanan ayon kay Jesus sa Juan 14:28, ang sabi niya, ang ama ay mas dakila kaysa sa akin. Kaya mali po ang doktrina ng Trinidad na sinasabing pantay daw sa kapangyarihan ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, at ang Diyos Espiritu Santo. Naging tatlo po ang Diyos. Sasabihin lang nila na tatlong persona sa isang Diyos, pero ang totoo, hindi po totoo yun. Tatlong Diyos talaga ang paniniwala nila sa Trinidad. Kasi nga, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kailan po naging Diyos ang Espiritu Santo? Buti nga si Jesus tinawag na Diyos, pero tulad Diyos lang din. Pero hindi po talaga tatlo, kundi nag-iisa lang ang tunay na Diyos ayon kay Jesus, Juan 17:3. Kumusta ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Si Jehovah.
Mababasa sa Deuteronomio 6:4 ang sabi, si Jehovah na Diyos ay nag-iisang Jehovah. Kaya wala pong ibang Jehovah at wala ring ibang Diyos na kasama si Jehovah. Ang Isaiah 42:8, hindi niya ibibigay ang kanyang sariling kaluwalhatian sa iba. Kaya nag-iisa lang din siya. Ang Genesis 17:1, ang sabi, noong si Abram ay 99 na taong gulang, si Jehovah ay nagpakita kay Abram at nagsabi, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako lang ang sabi ni Jehovah, hindi po plural, singular po. Nag-iisa lang talaga siya. Hindi po niya sinabing kaming tatlo, si Jesus, ako, at ang banal na Espiritu, kaming tatlo ang makapangyarihan sa lahat. Hindi po. At mababasa rin sa Marcos 12:28-31 at sinasabing sumagot si Jesus, ang pinakamahalaga ay makinig ka o Israel. Si Jehovah na Diyos natin ay nag-iisang Jehovah at dapat mong ibigin si Jehovah na iyong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang ikalawa ay ito, dapat mong mahalin ang iyong kapwa na gaya na iyong sarili. Wala nang utos na mas mahalaga pa kaysa sa mga ito. Kaya ang pinakauna na binanggit ni Jesus na pinakamahalaga ay dapat ibigin si Jehovah ng buong puso, buong kaluluwa at ng buong pag-iisip, buong lakas. Paano mo masasabing iniibig mo si Jehovah? Gusto mo nga palitan ang titulo ni Jehovah ng ibang persona, ang kanyang pagka-Diyos. At sasabihin mo, tatlo na sila. Wala na si Jehovah. Pang Old Testament lang si Jehovah. Sa New Testament, hindi na siya. Pero si Jesus, hindi niya po ginawang reference ang kanyang sarili na dapat siya ibigin ng buong puso. Dapat siyang ibigin ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Kundi, ang kanyang ama, si Jehovah po, ang ginawa niyang reference o referral sa pag-ibig ng buong puso. Tandaan na binanggit din ni Jesus na anyong Diyos lang ang kanyang pag-iral. Kaya tulad ng Diyos lang ang pag-iral ni Jesus. Pero binigyan naman siya ng kapangyarihan ng kanyang ama ayon sa Mateo 28:18. At sinabi ni Jesus, binigyan siya ng otoridad sa langit at sa lupa. Kaya malinaw po ang pagkakaiba ni Jehovah at ni Jesus. Sana maunawaan po natin. Tinawag din siyang ang salita dahil mula ng pagkakalalang sa kanya, siya na po ang naging tagapagsalita ng Diyos. Kaya spokesperson po siya ng Diyos. At kahit malaking titik pa ang ginamit na salitang Diyos sa teksto ng Juan 1:1, grammatically unfounded po ang pangungusap upang masabing si Jesus nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Groundless po ang structural construction ng prase. Kaya ang tanong ngayon, bakit nga malaking titik ang pasimula na salitang Diyos sa salin na ito ng Juan 1:1 ng King James Version? Posible kaya na mali nga ang pagkakasulat, sinadya man o hindi, ang prase ng salin na ito? Mas maliliwanagan po tayo kung ihahambing natin ang mas maraming salin ng Biblia sa teksto ng Juan 1:1. Ito po yung teksto sa Juan 1:1 ayon sa pagkakasalin ng iba't ibang version ng Biblia. Ang nakikita niyo po dito is una, King James Version. Nasabi at ang salita ay Diyos, capital letter na Diyos. Pero tumutukoy ba sa makapangyarihan sa lahat na Diyos ang salitang Diyos dito patungkol kay Jesus? Hindi po. Kasi walang espesyal na pantukoy na ang. No? At ang salita ay ang Diyos, capital letter, yun sana tutukoy. Pero sabi, ang salita ay Diyos eh. Ang Douay version, pareho lang din ng King James at ang salita ay Diyos, capital letter. Pero again, hindi po tumutukoy sa pagka-Diyos sa makapangyarihan sa lahat yung pagkakasali na ito. Kasi nga, walang espesyal na pantukoy na ang. At ang salita ay ang Diyos sana. Pero ang sabi, at ang salita ay Diyos. Yun lamang po. Ang emphatic diaglott version, nasabi, at isang Diyos, maliit na titik, ang salita. So, lalong hindi tutukoy ito sa pagka-Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Moffat version, ang logos o ang salita, ay tulad Diyos. Capital letter ang Diyos, pero tulad Diyos naman ang binanggit, ibig sabihin, hindi rin talaga tutukoy sa pagkamakapangyarihan sa lahat yung pagkakasulat ng Diyos dito. Kasi tulad Diyos lang. No? Ang American Translation Version, and ganun din, tulad Diyos din ang ginamit. Capital letter sana, pero tulad Diyos. Ang Bomer Version, ang sabi, yun mismo ay may pagka-Diyos. Small letter, ang Diyos, at may dinagdag pa na may pagka-Diyos. O kaya lalong hindi tutukoy.
Ang theme version o theme version, ang sabi, at isang uri ng Diyos ang salita. Capital letter sana ang simula ng Diyos, pero binanggit naman na uri ng Diyos. So, hindi pa rin tumutukoy sa pagkamakapangyarihan sa lahat ni Jesus ang ginamit dito na Diyos. Ang Menji version at Diyos, pero may parenthesis na equal sign, ang ibig sabihin, katumbas, may pagka-Diyos. So, yung Diyos daw na binabanggit, bagamat capital letter, ay katumbas lang ng may pagka-Diyos ang salita, ay sabi. The Four Gospels, a New Translation version by Charles Torrey, ang sabi, at ang salita ay Diyos. Malit na titik lamang po ang pagpapasimulaan ng Diyos. At syempre, ang New World Translation, na madalas tulig sa iyo ng ibang relihiyon, ang sabi, ang salita ay isang Diyos, malit na titik. Kung babasihan natin lahat ito, tama po ang version ng New World Translation. Maliit na Diyos kasi hindi naman talaga tumutukoy sa pagka-Diyos na makapangyarihan sa lahat ni Jesus ang salitang Diyos dito. Kahit yung sa Douay version at King James version, hindi rin tumutukoy. At kung napapansin ninyo, ang lahat ng version dito ay talagang tumutukoy lang kay Jesus bilang Diyos, pero hindi ang makapangyarihan sa lahat. Karamihan nga ay maliliit na titik ang pasimula. Pero ano po ang punto ng lahat ng ito tungkol kay Jesus? Ang punto, wala po kahit isa sa mga salin na ito ng Biblia ang tumutukoy kay Jesus bilang ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Bakit? Dahil kung babasahin natin ang Isaiah 9:6, binanggit din si Jesus na magiging isang makapangyarihang Diyos. Capital letter din ang pasimula ng Diyos. Pero sinabi ba na pinakamakapangyarihang Diyos? Hindi po. Pero binanggit na makapangyarihan Diyos siya, capital letter. O kaya, kung sa baba ng diwa, tinukoy si Jesus bilang makapangyarihan Diyos sa Isaiah 9:6, malaking titik din naman, pero makapangyarihan lang na Diyos. Ganon din po ang lahat na binabanggit sa Juan 1:1 sa iba't ibang version ng Biblia. Malaki man o maliit, ang titik na ginamit sa pagka-Diyos, wala pong kaibahan ang diwa sa pagka-Diyos ni Jesus ayon sa pagkakasulat ni Isaias. Malaking titik ang pagka-Diyos pero makapangyarihan Diyos lang at hindi pinakamakapangyarihan Diyos ang pagkakatukoy kay Jesus. At si Jesus na rin mismo nagsabi, Juan 14:28, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Okay, talagang hindi siya papantay sa Diyos. Tumpak lamang, sabihin ni Isaias, makapangyarihan Diyos siya, pero hindi pinakamakapangyarihang Diyos. Kaya si Jehovah pa rin ang Ama, ang kataas-taasan ayon sa Awit 83:18. Yan po ang titulong hawak ni Jehovah na mag-isa mula noon hanggang magpakailanman. Ang tanong, magbabago ba ang kalagayan? Mapapalitan ba si Jehovah bilang ang kataas-taasan? Sinasagot tayo na Isaiah 43:13, ang sabi ni Jehovah, at hindi ako magbabago, walang sino mang makakaagaw ng nasa kamay ko. Kaya kung hindi pala magbabago si Jehovah, hawak niya pa rin ang titulo, kataas-taasan, at ang sabi niya, walang sino mang makakaagaw na ito mula sa kamay ko. Binanggit din ni Jesus sa Juan 1:18 ang kanyang sarili bilang ang kaisa-isang anak na tulad Diyos na nakaupo sa tabi ng kanyang Ama. Kaya maunawaan po natin na ang sinasabi ng Isaiah 9:6 na si Jesus ay makapangyarihang Diyos ay hindi naman talaga nangangahulugang kapantay siya ng kanyang Ama sa kapangyarihan at pagsamba. Kundi sa mas nakakababang antas o sukat, katulad lang din siya ng kanyang Ama na makapangyarihan at nararapat sa kaukulang paggalang at pagpipitagan lamang. At hindi po dapat sambahin si Jesus dahil ang pagsamba, ayon kay Jesus mismo sa Mateo 4:10, ay nauukol lamang kay Jehovah. At mababasa din sa Filipos 2:5-6, ito po ang sabi, patuloy ninyong tularan ang pag-iisip ni Kristo Jesus dahil kahit umiiral siya sa anyong Diyos, hindi man lang niya inisip na maging kapantay ng Diyos. Sinabi po ng teksto na umiiral daw si Jesus sa anyong Diyos lang. Ano po ang dapat natin maunawaan? Ganito po. Kapag ang isang anghel ay sinasabing nag-anyong tao, hindi naman talaga siya tao, kundi naging tulad lang din siya ng tao dahil nag-anyong tao nga siya. Pero ang totoo, isa pa rin siyang anghel. Kaya sa katulad na paraan, si Jesus na sinasabing makapangyarihang Diyos o tulad Diyos o nasa anyong Diyos ay hindi naman talaga isang Diyos na katulad ni Jehovah at hindi kapantay ni Jehovah bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sinabi din ni Jesus mismo ayon sa Mateo 28:18, ibinigay lang sa kanya ang kapangyarihang tinataglay niya. At ang nagbigay ay walang iba kundi ang kanyang Ama na si Jehovah.
At ito po ang dahilan kung bakit sa mas nakabababang antas, naging makapangyarihang Diyos po si Jesus, naging tulad Diyos. Pero, Filipos 2:5 at 6, hindi niya rin naman inisip na maging kapantay ng Diyos.